Umaga po, Manong Ted at DJ Chacha at lahat po na yung taga-subaybay. Salamat sa panahon. Kong Joel, bagamat tapos na po ang botohan kahapon nga, at nanaig po yung maraming boto po na walang sustansya ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Pwede ba ho lamang namin malaman ano ang pinagbasehan ng komite para agad sabihin na walang sustansya yung pong mga reklamo, partikular nga po yung sinasabi tungkol doon sa unprogrammed appropriations at maging doon sa mga allocables na issue po laban sa Presidente? Unang-una, Manong Ted, basahin po muna natin kung ano po yung charge na kanilang inakusa sa ating mahal na Pangulo. Sabi po dito, Respondent President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos betrayed public trust by abusing his constitutional and statutory discretion to solely authorize the release of unprogrammed appropriation. Dito po, nire-recognize po nila na yung pong discretion ay base po sa Constitution at batas na ibinigay po sa Pangulo. So kung titignan po natin, ano po yung inaakusa po nila, yung paggamit po ng unprogrammed appropriation. Ito pong unprogrammed appropriation ay wala pa naman pong batas na nagsasabi na ito po ay bawal. In fact, since 1989 po, lahat po ng mga naging administrasyon, lahat po yan may unprogrammed appropriation. So, dito po, sa ating pong sa diskusyon po namin dito po papasok yung tinatawag natin Doctrine of Operative Fact. Ano po ang ibig sabihin nun? Ang Doctrine of Operative Fact, ibig sabihin po niyan, hindi po pwedeng managot ang isang tao kung hindi pa naman po itong dinedeklara na illegal. Sa ngayon po, yung legality po ng unprogrammed appropriation ay nakabinbin pa po sa Korte Suprema. In fact, nung panahon po, nung dating Pangulo, si dating Pangulong Pinoy, kung maaalala po ninyo, diniklara pong ang DAP ay unconstitutional. Pero hindi naman po siya nanagot nung ito po ay nagamit nila. Opo. So yun po ang naging basehan po nito. Opo. Ilan ho ba itong ilan ho ba ang kanila pong complaints, kumbaga? Kung doon po sa unang yun... Tatlo po. Opo. Sige, yung pong pangalawa, Congressman. Yung po yung pangalawa po. Actually, yung una po, medyo speculative dahil sinasabi po nila, ito po yung una po nilang sinasabi, in-institutionalize po yung systematic scheme of corruption sa pag-adapt and implementation of baseline balanced managed parametric formula o yung BBM parametric formula daw. So, dito po, sinasabi po ng mga kasama po natin na purely speculative dahil wala naman po silang maipakitang ebidensya kung paano po dito. Ang naging battleground po dito yung ikatlo. Dahil yung ikatlo po, ito po yung dito po yung direct personal involvement in budgetary insertion and kickback scheme. Okay. So tatlo po dito yung kanila pong ipinresentang ebidensya. Unang-una po yung Cabral Files. Yung pangalawa po, yung testimony ni Yusek Bernardo. At yung ikatlo po, yung confession po ni Saldico. Now, doon po sa Cabral Files, obviously, hindi naman po ito po pwede magamit dahil unang-una po, hindi po ito na-authenticate. At yung tanging makakapag-authenticate lamang nito ay yung mismong si Yusek Cabral. Opo. Yung pangalawa naman po, dun sa statement po ni Yusek Bernardo, dito po, kung makikita po natin, wala rin pong tinatawag na nexus o yung direct connect sa ating presidente. Hindi naman po binanggit ni Robert Bernardo sa kahit na anong testimony niya na siya po ay nakapag-deliver. Now, dito po yung statement po ni Saldico. Dito po, ito po sa tingin namin, ang pinaka medyo mabigat po. Now, tingnan po natin kung paano po ang requirement ng substance, sa sufficiency in substance. Ang sabi po dito, sa rules po namin sa Section 5, nakalagay po dito, the requirement of substance is met if there is a recital of facts constituting the offense charge.
So ang ibig sabihin po dito, dapat po yung recital of facts, yung kwento, kailangan pag binasa mo, nandoon na yung offense charge. Now, sa Section 3 po nakalagay, the impeachment complaint is verified by an affidavit that the complaint has read the complaint and that the allegation, ito na po yung offense charge, therein are true and correct of his first, number 1, kailangan itong allegation based on personal knowledge, and number 2, based on authentic record. Okay. Dito po sa sinabmit po nila, plainly yung video na hindi naman po authenticated at wala rin pong affidavit. Yun po yung naging talakayan po, yun po yung mga naging basis po kung bakit ganun po yung naging desisyon po sa pag-assess po kung meron pong substance. Kasi ito pong personal knowledge or based on authentic record, nung kumaalala po ninyo nung Lunes, ito po ipinagbotohan po namin. Kung ito po ay isasama dito po sa pagdedetermine ng form and substance. At dito po, nagkaroon ng botohan, tikit nga po yung botohan kung maaalala po ninyo. Hindi ko po maaalala kung parang 24-21, parang ganun po kadikit. At ang nanaig po, na isama dapat, kailangan po may personal knowledge at saka based on authentic record. So kaya po kami nag-arrive dito po sa ganitong conclusion. Opo. Nakailang botohan ba ito bago po magkaroon ng final votation? May ganun din pong issue kasi, Congressman. Bali, 2 po kasi ang botohan. Yung una pong pinagbotohan namin, yung boto tungkol kay De Jesus. Dito po, medyo malayo po talaga yung naging botohan dito. Parang 42 ang naging boto, isa po ang kontra at 3 abstention sa kay De Jesus. At dito naman po sa motion ni Congressman Erice, 39 po yung nakuhang boto na walang substance, 7 ang bumoto na may substance, at wala pong abstention. Opo. Congressman, sorry po, no, just to ask it directly, may timetable ba ho ang Committee on Justice dito? Kasi ang claim po ng mga complainants dito, sana man lang hindi minadali at during the deliberation, hinayaan din po muna yung pong mga maaari nilang i-present na karagdagang pong testimonya o ebidensya, kumbaga. Para bagang hinabahabaan pa po yung preliminary investigation, parang ganun po, Congressman. Ano po yung sa inyo po doon? Actually, sa kanila po yung pinakamahaba dahil sila po nag-participate din po doon po sa 3 araw po kasi ito ginawa. Nung first day po, doon po namin dinetermine yung form. Nag-participate po lahat sila. Opo. At bumoto rin po sila doon na talagang may sufficient po informed vote sa De Jesus at saka dito po sa Masa. Noong Tuesday po, tinakil po namin in particular yung kay De Jesus lang. Kung titignan po ninyo, 5 po yung grounds dito po kay De Jesus. Pero mas maiksing oras lamang po itong tinalakay. Opo. Dito po sa ito pong complaint kay Masa, buong Wednesday po namin itong tinalakay. At dito po ay halos 5 oras po kami o 5 oras mahigit po kami nagtapos. Opo. At hindi naman, nung nandoon po kami, hindi naman po sila kumontra. In fact, nakipag-ano pa po sila sa botohan. At in fairness naman po kay Chairman, lahat po binigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Opo. Sige po. Anyway, ito nga po ay tapos na at dadaan na lang po sa plenaryo, kumbaga for confirmation dito po sa naging hatol ng Committee on Justice. Yun hong naging mode nung panahon ni VP Sara, although second ito yung fast mode, pero doon nakapagbuo na kaagad kayo ng articles of impeachment. Yun ho bang sinasabi nyo na requisite dito po sa mga sa Section 3 na ito, nagampanan po nyo yun doon po sa articles of impeachment na iyon, sir? Doon po kasi doon sa po ni VP Sara, doon po yung sa bio 1/3 sa second mode po yun. O nga po, opo. Opo. Pero yung pong so, lahat yung naman requisite po po. Yan, Opo, go ahead, sir. Opo, kasi po, unang-una po, kung titignan po nyo yung grounds doon, yung po mga
tinalakay po ng mahaba, lengthily, Mm-mm. sa committee ko po mismo, sa good government. Yes. Kaya masasabi po natin, may mga personal knowledge po kami, pati po mismo may personal knowledge, at yung mga dokumento pong hawak namin, based po sa mga dokumentong sinabmit ng COA. Opo. Mm-mm. So yun ang kumbaga ho, kahit na ho yung mode na iyon, yung second mode ano po, no? Dito po, ito po ay compliant doon sa sinasabi po ninyo, no? Na dapat po yung pong complaint is verified, no? At saka yung complainant po ay merong personal knowledge. Yes, opo. And based on authentic record. Opo. Sige po. So sir, bagamat ito ho nga ay declared unconstitutional po ng Supreme Court, no, yung nangyaring impeachment kay VP Sara, dito po hindi sa pinangungunahan po natin ang mangyayari, pero kung ito po lang the same complaint, no, ang ihahain ngayon po sa nahihain na dito po sa committee sa tanggapan po ni Sec Gen and eventual referral nga po, can we safely say na yang compliant na yan dito sa requisite na ito? Compliant po to dahil lahat naman po ng proseso at nakalagay po sa rules, sinunod po namin. Ito yung impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa akin pong paniniwala, compliant po. Opo. Sige Kasi po. kung titignan po natin yung sa Supreme Court, ang naging issue lang naman po doon is yung initiation. Technicality, hindi naman po yung substance. Oo nga po. Yung initiation, yung hindi agad na i-refer ng SecGen. Yung 1 year bar rule, doon po nagkaroon ng diferensya. Ng issue. Opo. Sige. Opo. Sige. So, kung yung pong inyong impeachment rules ba, paano? Kasi sinasabi mag-a-adjust daw po kayo. Meron ba kayo pinag-uusapan na ngayon sa komite? Hindi pa po namin napag-uusapan kasi yun naman po ipatungkol sa second mode. Yung naging desisyon ng Korte Suprema. So, insofar as yung first mode naman po, sa aming pong paniniwala, hindi naman po ito makaka-apekto. Opo. Okay, if you read the Supreme Court decision, hindi ba yung second mode binago nila, right? Dati-rati po kasi yung second mode. Yung calendar days. Opo. Yung second mode kasi po sinasabi dati ng Supreme Court, dapat pa rin hindi po ito maitransmit kaagad kahit na meron kang 1/3 votes, di ba? Kailangan pa ng hearing, right? Parang ganun po yung lumalabas. Opo. So parang at saka dinagdagan po nila ng mga ibang interpretation, pati po yung pagbilang po ng calendar days, nag-iba na rin po. Opo. Pero may sinasabi Supreme Court ngayon, kahit na makabuo kayo ng articles of impeachment na endorsed po by minimum 1/3 po ng member ng House, prerogative pa din ng Kamara to conduct the corresponding hearing para mapakinggan yung panig ng impeached official. Tama po kayo. Opo. Sige. So sa puntong yun hong word na prerogative, paano kaya yan? Hindi naman po optional. Hindi naman Opo. po yun mandatory. So, ibig sabihin optional po sa amin yun. Opo. Optional. Who will decide? Ito baka doon naman kayo Yung technical. House po. Ha? Yung House po ang magdidesisyon. Opo. Kung yun ay amin pong tatahakin. So in other words, you need to vote on it? Well, kung ganun, doon po pupunta, yun po yung gagawin namin. Di ba? Kasi ngayon pa lang po siguro maganda pag-usapan na yun. Kasi paano kung meron na naman pong kumontra dyan at sabihin, sinasabi dito hindi optional. Pero kami, nag-motion kami na pagbotohan natin ito. Di ba? Baka maging komplikasyon na naman po iyon. We will cross the bridge when we get there po. Hindi ba? Di ba, no? Opo. Kung Joel, di ba? Kasi sabi, kung optional, who will decide? The House. The House is a deliberative body. Baka sabihin, dapat magbotohan pa ito. And majority wins. Hindi na po yung 1/3, no? Tama po kayo dyan. Tama po kayo. At may punto po yung inyong sinasabi. Opo. Sige po. Sir, may mga taga-Maynila lang ho nagsasabi dito, meron ba kayong say sa exorbitant garbage fees daw sa inyong lungsod? Wala naman po dahil yan po ay act po ng local government po.
Opo. Ng konseho, no? They decided on this. Okay. Opo, sa konseho po yan. Opo. O sige, so Kong Joel, muli kaming tatawag po dito po sa kahinat na nito ho namang impeachment complaint ni VP Sara na pending ngayon. Salamat po, Kong. Earlier ata, one day before or kahapon ng umaga, parang ganon. Ganon yung nangyari. Pero apparently, kangay meron lang mga, di may iwasan yung merong mga gripes yung ibang members ng minority, kaya pinakinggan lang namin. Opo. Well, klaro ho naman po yun, ano? Yung kanila pong sentimiento, yung sa minority. Opo. But yun ho bang ibang miyembro ng majority meron ding sentimiento laban sa inyo? Ay, wala. Hindi, tsaka ang sentimento hindi sa akin eh. Kaya alam mo naman po, lalong araw, ang panahon po ni Senator Salonga hanggang ngayon, 1988 hanggang ngayon, lahat ng change of leadership na nangyayari, no? 99% ng change of leadership na nangyayari, may problema sa Senate President. May beef sa Senate President, o may nagawa ang Senate President na mali, o merong kalokohan or may kawalangyaan. May hindi napagbigyan. Pwede rin. Pero bihira yun. Pero ibig sabihin, pwede rin. Hindi napagbigyan. Yun ang nagiging cause. Kaya ang Senate President. Dito sa nakita namin, sa narinig namin, actually, yung sitwasyon ng problema, hindi yung Senate President eh. Ano ba sitwasyon, sir? Well, yung iba, ang feeling sila yung tinatamaan ng Blue Ribbon Report, di ba? Yung iba, ang feeling parang bakit daw napapaginitan ng mga senador, mas maraming malala yung mga nasa House. Opo. Yung gano'n. Iba't iba yung... Pero ganun lang more or less ang issue. Kaya naman, hindi rin naman hindi nag-materialize. Okay. Especially, let's say, you will always need the 13 signatures. Okay. Kahit na 14 o 15 lang ang senador na present, you still have to have 13. That's the rule, that's the law in the Constitution kung paano ko mag-e-elect ng Senate President. So dito ho talaga, main factor, yung Blue Ribbon Committee report kung saan nagre-recommenda na kasuhan ang mga nakaupong senador. Well, pwedeng sabihin main, pero hindi naman exactly. Siguro, meron ding problema yung biglang nagkaroon ng ganitong init nung tanggalin namin si Senator Amy sa Foreign Relations. At saka one week before tinanggal siya, sinabihan na siya ni Mix na masyadong marami nakapending na treaty, masyadong marami nakapending na ganito, at saka yung issue namin sa against China, yung Foreign Relations Committee medyo favoring yung grupo ng minority pagdating dito sa China Stud. Kami gusto ko sinamin yung sanang plano to adopt yung undiplomatic criticism of these officials ng China sa atin. Sabi ko nga, wala na. Tayo, meron kasi freedom of expression Opo. So, ano gusto natin sabihin tungkol sa kanila o tungkol sa official nila, may karapatan tayong sabihin yun. Di ba? Sila parang ganun Opo. Mga balat sibuyas May nasabi ka tungkol sa mga official ng China, parang nagwawala agad Diba? Traditionally po, Tito Sen, traditionally po, ang committee na yan dapat po hawak ng miyembro ng majority ba? Correct. Kaya namin hindi inalis kay Senator Amy nung kami maupong majority noong September 8. Sapagkat may nakapending na committee, mayroong nakapending na treaty noon. Hindi ko lang matandaan yung title. No? Importante yun. Naumpisahan na niya yun. So gusto namin tapusin niya. Pangalawa, may pagkakataon sa tingin namin, sabi nga sa akin ni Senator Zubiri, yung aming majority leader, may chance na sumama sa majority si Amy. Dahil majority kami, di ba, may chance. So huwag na muna nating alisin, sabi niya. Okay. So okay lang. Bagamat, mayroong isa, dalawa sa mga kasama namin, lalo na si Senator Tulfo, very interested siya sa committee na yun, pero hindi namin siya pinagbigyan dahil kay Amy. Very interested sinong Tulfo? Si Erwin.
Si Erwin. So, pagdating dito, kasi yung mga treaties, parang medyo, merong mga yung concern si Erwin to sa mga treaties na gusto niyang maipasa eh. Ngayon, ang iniisip kasi namin, malaking bagay itong issue sa China eh. Hindi pa pwedeng ang Foreign Relations Committee ng Senado medyo leaning towards China. Opo, sige. Yun. Opo. Tito Sen, bakit may biglang term sharing na usapin? Saan ang gagaling yun? Ay, biro lang ni Kiko nung umpisa, si Francis nung umpisa yan. Nung nandun na kami sa likod, tapos na ako sa taas, bumaba ako, nagkikwentuhan kami sa lounge. Sabi na, binibiro-biro lang nila si Loren eh. Tapos ang naisipan namin, kami na nag-isip din. Siguro nga, mabuti nga siguro dahil total, gusto nila magkaroon ng first woman Senate President. Sige, gawin natin. Kahit, sabi ni Sabiri, kahit sa mga last 2-3 months ng term mo. Sabi niya, sige kako. Bakit hindi? Ganon. So, hindi exactly term sharing yun. We plan to elect her as the first woman Senate President after the 2027 budget. In other words, sa 2028, bago matapos yung term niya. Yun ang plano. So, it's not really term sharing. Kasi kung term sharing, 1.5 years tayo. Or tigwa 1 year tayo. Di ba? Ganun. Hindi naman exactly. Medyo hindi yun ang tamang term. Ang tamang term is we plan to make her Senate President towards the end of her term. Towards the end of the 20th Congress. 20th Congress. For what particular purpose? Just to make it historical? May mga gustong mag-upo sa kanya eh. Di ba? May mga gustong mag-upo sa kanya. Lalo na members ng minority. Well, kumbaga sa sabi nga nila parang kumbaga sa mga tang-in-cheek ni Subiri yun. Opo. Sige. So, sa ngayon po, ang kasalukuyang setup ngayon, you still have the 13 votes, right? Opo. 15. I'm sorry, you have the 15 yung trust sa inyo ng mga senador. Opo. So, maaari sabihin natin na hanggang ngayon po, hindi pa rin kayo nakakasigurado kung anong mangyayari sa Lunes. Ay, nakasisigurado naman siguro. Okay. Nakakasiguro naman. Sapagkat alam naman natin na ang unang mangyayari dyan is dapat yan kung mangyayari yan. Yan meron ng nagpunta sa akin kahapon, puro ipakita sa akin na may nakapirma ng 13 o mahigit 13. Yun ang formula. Wala naman eh. So, as a matter of fact, sinabihan pa nga kami ng iba na may nangyayaring usapin na gano'n. So ngayon, pagdating ng Lunes, wala naman akong naiisip o nararamdaman na maaaring may mangyaring gano'n. As a matter of fact, baka pag-usap-usapan namin na yung mga ibang kasama namin na nasa minority, baka imbitahin na namin. Baka imbitahin nyo na lumipat sa majority. Sumama sa majority or sumuporta sa mga mga panukala na aming tinutulak. May posibilidad na mangyari yun. Anong kapalit nun? Wala naman. Sapagkat may mga committee sila lahat. Saka lahat ng mga bagay sa Senado na dapat meron ng isang member ng majority, meron din ng minority. Ako ang Senate President na tabla lahat. Sige. Okay. Tito Sen, ito hong Blue Ribbon Committee report na ito. Can you educate us sa rules ninyo? Sabi ni Senator Ping, kailangan niya ng 11 pirma dito para ito maihatid sa plenaryo, no? Correct. Well, dalawang proseso pwede. Go ahead. Una, pwede niyang eto muna, yung kailangan ang isang committee report, kung tutuusin, dapat nagmi-meeting yung committee bago ilabas yung final draft. Hindi draft lang. Itong lumabas kasi, draft ito pinapakita muna doon sa mga membro, tapos hindi pa tumatawag ng meeting So, nangyari, kahapon nag-meeting. Kahapon nag-meeting sila.
yung Blue Ribbon Committee. Nung bago mag-session, after the majority caucus ng 2 o'clock, nag-meeting sila at napagkasunduan na yung tatapusin ni Senator Lacson yung final committee report. Partial pa rin, Opo, hindi pa yung opo. final na final. Partial committee report, paiikutin at ipafile sa Bills and Index. Ngayon, pwedeng pumirma ahead bago file sa Bills and Index yan, pwede rin yung Bills and Index ipadala ni Senator Lacson doon at yung Bills and Index ang magpapapirma sa mga senador. Kailangan merong 11 signatures or majority of them, hindi 11 lang, sa ibang committee iba eh. Majority of the members of the committee must sign or the majority of the pwede yung kasama ex officio must sign for the committee to be calendared on the floor. Opo. And then, Pwedeng matulog sa Bills and Index yun kung hindi makakabuo ng pirma. oo. Pwede ba, opo. Kayo ho ba as SP ay dapat pumirma diyan o lahat lang po ng miyembro officially po ng Blue Ribbon Committee? Not necessarily, but I can sign. They can. There are committee reports that they ask the Senate President to sign. Is your vote counted? Is your signature counted? Sa membership ng Blue committee Ribbon? itself, ng Blue Ribbon, not exactly. Hindi, pwedeng hindi. Opo. Hindi. Pwede bang pumirma yung committee member pero ang nakalagay objection? Oo, pwede. Counted yan. Basta pumirma ka. Pwede mong sabihin, sa count mo, pwede mong nagpirma ka lang. Okay. Pwede mo ring lagay with reservations. Pirma ka. Okay. Pwede ring to amend. Pirma ka. Tapos pwede ring I dissent. Nung minority leader ako, daming kong committee report na nagdi-dissent eh. Okay. Sige. So, Pero pipirmahan ko yun. Kailangan. Trabaho kong pirmahan yun eh. Opo. Kapag hubag nakakuha po ng 11 signatures regardless kung ano yung stand ng pumirma doon, ang mangyayari dyan, that will be presented in plenary at pagdedebatehan pa. Correct. Pagdidebatehan, pagkakaroon ng period of sponsorship muna ng chairman. Okay. Magkakaroon ng interpellation doon sa sponsorship ng chairman kung ilan na mag-interpellate. Then, magkakaroon ng period of amendments. Kaya merong iba to amend eh. Like for example, ito si ganito, ganyan, kulang yan. Dapat itagtag si ganito, alisin si ganito, di ba? O kaya, mali yung piece of legislation gusto nyo, ganyan. Tapos, after period of amendment, doon i-approve yung committee report. That's when it is called a Senate committee report. All right. Pag na-approve na on the floor ng plenary. Okay. Pag hindi nakakarating sa plenary, kahit ano pa yung umikot sa Senado o sa Kongreso o sa mundo, it's just a piece of paper. Okay. Hindi Sige dapat po. binibigyan ng value yun. Opo. Sige. So, sir, inyo hubang nabasa na yung draft committee report? Tinatapos pa. Yung lumabas na partial, gawa ng ng staff eh. Okay. So, Hindi yun ang talagang gawa ng mga senador pa o ni Senator Lacson himself eh. Marami pang input doon na pwedeng kulang. Meron din mga input na mali. Meron din input na over. Opo. Ganun eh. So, ano pa lang yun, ika nga talagang draft. Opo. It is a draft. Opo. But do you agree on the thought that all of these senators now sitting must be indicted? All the senators indicted? Indicted. Meaning sila po kasi nga ang rekomendasyon daw po makasuhan, maimbestigahan ng ombudsman at makasuhan. Do you agree sa ganun pong kaisipan? Ako, hintayin ko na yung final committee report. Okay. I would rather say my piece once it's there already. Opo.